Ngayon, nakasuot ako ng medalya ng dangal bilang kinikilalang bayani ng bayan. Ngunit sa likod ng makinang na unipormeng ito ay isang pusong puno ng pagsisisi at mga pagkakamaling hindi ko na mababawi. Habang tinatanggap ko ang palakpakan ng mga tao, may isang pamilya namang nasaktan dahil sa mga desisyong ginawa ko at sa mga katotohanang matagal kong hindi nakita. Unti-unti kong napagtanto na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa kasamaan, kundi laban din sa sarili kong pagkabulag at kahinaan. Ngayon, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Sino nga ba ang tunay na may pananagutan? Ang mga taong nagtulak sa akin sa maling landas? O ako na piniling manahimik at huwag harapin ang katotohanan? At handa ka na bang malaman ang lihim na matagal kong itinago? Ang lihim na sumira sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Wala kaming paki kung mamatay ka sa gutom, Gabriel. Ibigay mo ang bata sa amin bilang bayad sa utang. O tatapusin namin ang bisit mong buhay dito mismo sa putikan. Ang boses na yon ay matalas. Tila isang kalawid na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Ito ang unang bungad na naririnig ni Frida pagbaba niya sa patrol car. Malayo sa mga flash ng kamera at palakpakan na sumalubong sa kanya sa airport kanina lamang. Hawak pa niya ang isang malaking kumpol ng mga rosas. Ang bango ng bulaklak ay nakikipaglaban sa malansang amoy ng basura at alat ng dagat sa nabutas. Nakasuot siya ng kanyang luntiang full dress uniform. Ang mga gintong medalya sa kanyang dibdib ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Sa gitna ng masukal at madilim na eskinita, nakita niya ang isang tanawin na tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Isang lalaki ang nakasungas-ngas sa putikan. Ang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa isang maliit na bata na nanginginig sa takot. Ang lalaking iyon, na puno ng galos ang muka at nakasuot ng sando na puro butas, ay ang lalaking 3 taon niyang kinamuhian. Ang lalaking akala niya ay masaya na sa piling ng iba pagkatapos siyang iwan sa gitna ng kanyang pag-aaral sa Espanya. Gabriel? Halos hindi lumabas ang boses ni Frida. Ang mga rosas na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag. Bumagsak ang mga talulot sa maduming tubig na stagnant sa kalsada. Naramdaman ni Frida ang isang matinding panlalamig na dumaloy mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng malaking bato, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa dilim, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang niya palapit ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang mga medalyang nakasabit sa kanyang dibdib na simbolo ng kanyang tagumpay ay biglang naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal na humihila sa kanya pababa sa impyerno. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig na humawak sa kanyang baril, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila naging estatwa. Ang kanyang isipan ay pilit na itinatanggi ang nakikita ng kanyang mga mata. Paano naging ganito? Paano naging isang pulubi ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay? At ang batang iyon, ang batang iisang pirasong tinapay lang ang pinag-aagawan ng mga langaw sa tabi. Iyon ba ang kanyang Roque? Ang kanyang anak na ipinangako ng kanyang ina na lumalaking malusog at masaya sa isang pribadong paaralan? Tumalikod ang isa sa mga lalaking nananakit kay Gabriel at lumingon kay Frida. Nang makita ang kanyang uniforme at ang autoridad na dala nito, mabilis silang nagpulasan ng takbo. Iniwan ang biktima sa gitna ng dumi. Ngunit hindi sila hinabol ni Frida. Wala siyang lakas na humakbang para sa hustisya ng iba. Dahil ang sarili niyang mundo ay kasalukuyang gumuho. Lumingon si Gabriel. Ang kanyang isang mata ay sarado dahil sa pasa at dugo. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, walang galit sa mga mata ng lalaki. Tanging takot at isang malalim na kahihiyan ang namutawi roon. Mabilis niyang itinago ang mukha ni Roque sa kanyang dibdib. Tila ayaw niyang makita ng bata ang bayaning dumating.
Frida. Ang pagbanggit ni Gabriel sa kanyang pangalan ay parang isang bulong ng hangin sa sementeryo, puno ng pait, pagod at isang uri ng pag-ibig na matagal nang pinatay ng kahirapan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang nakabibinging katotohanan. Ang bawat tahi ng kanyang marangyang uniforme ay tila naging mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat parangal na natanggap niya sa ibang bansa ay tila naging isang malaking biro. Habang siya ay nagpapakasasa sa karangalan, ang kanyang pamilya ay itinapon sa basura ng lipunan. Bakit ang mga taong pinangako kong protektahan ay ang mga taong ako mismo ang nagtulak sa bangin ng kamatayan? Sa likod ng bawat medalya ko, ilang patak ng dugo ni Gabriel ang ibinayad ni nanay para manatiling malinis ang aking pangalan? Huwag mong hahayaan na madungisan ng putik mula sa nabutas ang puting marmol ng pamamahay na ito, Frida. Utusan mo ang mga taong yan na manatili sa labas kung ayaw mong ipatawag ko ang mga gwardya. Ang matalas at mapangmaliit na boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng kanilang mansyon, tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ang matanda sa itaas ng engrandeng hagdanan, suot ang kanyang mamahaling satin na pantulog habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pandidiri. Para sa kanya, ang presensya ni na Gabriel at Roque ay hindi pagbabalik ng pamilya, kundi isang mantsa sa kanyang malinis na reputasyon. Sa kabilang banda, si Frida ay nakatayo sa may pinto, hawak ang nanginginig na kamay ng kanyang anak. Ang bigat ni Roque sa kanyang bisig ay hindi dahil sa laki nito, kundi dahil sa labis na kapayatan ng bata na tila mga buto na lamang na binalot ng balat. Ang bawat tibok ng puso ng bata na nararamdaman ni Frida sa kanyang palad ay tila isang sumbat, isang tahimik na tanong kung nasaan siya noong mga panahong kailangan siya nito. Nanay, asawa ko si Gabriel at anak ko si Roque. Hindi sila dumi na dapat itaboy. Sagot ni Frida. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit puno ng determinasyon. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang pagkatao ay unti-unting nadudurog. Ang bawat marangyang kagamitan sa loob ng bahay, ang mga chandelier na kristal, ang mga antigong florera, ay tila mga saksi sa kanyang pagiging pabayang ina. Ngumisi ng mapait si Doña Amalia at dahan-dahang bumaba ng hagdan, ang tunay na anyo ng isang mapanlinlang na kontrabida. Asawa? Nakalimutan mo na ba ang sulat na iniwan niya 3 taon na? Ang nakalilipas? Iniwan ka niya dahil sa ibang babae, Frida. Ngayong sikat ka na at makapangyarihan, bumabalik siya para gatasan ang yaman natin. Ganyan ang mga taong galing sa kanal. Marunong silang umarte para kaawaan. Lumingon si Frida kay Gabriel, naghahanap ng pagtanggi, ng paliwanag, o kahit anong senyales na hindi totoo ang mga sinasabi ng kanyang ina. Ngunit si Gabriel ay nanatiling nakayuko. Ang lalaking dati ay puno ng pangarap, ang derto manggagawa na may malalapad na balikat ay tila naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Luma at amoy pawis ang kanyang suot, kitang-kita ang pagkakaiba sa kumikinang na uniforme ni Frida. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, lumuhod si Gabriel sa harap ni Frida. Ngunit hindi ito luhod ng pagmamakaawa para sa pera. Kinuha niya ang dulo ng kanyang maruming sando at dahan-dahang pinunasan ang dumi ng putik sa sapatos ni Frida, ang sapatos na bahagi ng kanyang prestihiyosong uniforme. Huwag mong dungisan ang pangalan mo dahil sa amin, Frida, bulong ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pagpapakumbaba na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Tama ang iyong ina. Hindi kami nababagay sa mundong ito. Narito lang ako para matiyak na ligtas si Roque. Pagkatapos ay aalis na kami. Nanigas si Frida sa kanyang kinatatayuan. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila isang sariwang sugat na nilagyan ng asin. Ang bawat kuskos ng kamay ni Gabriel sa kanyang sapatos ay tila pagbura sa kanilang nakaraan, sa kanilang mga sumpaan,
sa ilalim ng buwan noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ay itinuturing na ngayon ang sarili na isang basahan sa harap ng kanyang tagumpay. Nang matapos si Gabriel, tumayo siya at inabot kay Frida ang isang luma at lukot na papel. Ito ang hinahanap mo. Ang pirma mo rito ang nagsabing malaya na tayo sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit mo pa kami binalikan, pero sapat na sa akin na makita kang maayos. Kinuha ni Frida ang papel. Ito ang kasunduan sa liaison na may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Ang pirma sa ibaba ay kamukhang-kamukha ng kanyang sulat kamay. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi siya kailanman pumirma sa ganitong dokumento bago siya umalis patungong Espanya. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing ang tulog ni Roque sa isang maliit na silid, nahanap ni Frida ang isang lumang bag na dala ni Gabriel mula sa nabutas. Sa loob nito, nakatago ang isang plastik na puno ng mga piraso ng papel. Nang pagtagpi-tagpiin niya ang mga ito, bumuhos ang kanyang mga luha. Ito ang mga sulat na ipinadala niya mula sa ibang bansa. Ang mga sulat na puno ng pag-ibig at pangungulila. Lahat ng ito ay hindi nakarating kay Gabriel. Ang mga ito ay sadyang pinagpunit-punit at itinapon. Tila ba sinadyang putulin ang tanging ugnayan na mayroon sila? Sino ang may kayang gumawa nito? Sino ang may sapat na kapangyarihan at kasamaan para paghiwalayin ang isang pamilya at hayaan silang mabulok sa kahirapan habang ang isa ay nagpapakasasa sa kasikatan? Lumingon si Frida sa madilim na pasilyo patungo sa silid ng kanyang ina. Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang malaking bitag at ang bawat hininga niya ay puno ng amoy ng pagtataksil. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa mukha, Frida. Ang iba, nakatago sa ilalim ng maduming telang ito, unti-unting kinakalawang kasabay ng bawat patak ng pawis ko sa ilalim ng araw. Ang mga salitang ito ni Gabriel ay tila mga ligaw na bala na bumaon sa pandinig ni Frida habang nakatayo siya sa gilid ng isang barong-barong sa Navotas. Sinundan niya si Gabriel ng palihim, malayo sa mga mata ng kanyang ina at sa karangyaan ng kanilang mansyon. Dito, sa gitna ng init na tila nanunuot sa buto at sa alingasaw ng basura, nakita ni Frida ang tunay na buhay ng lalaking nangako sa kanyang maghihintay. Pinanood ni Frida mula sa malayo kung paano pasanin ni Gabriel ang mabibigat na sako ng uling. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bigat at ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng marupok na tabla ay tila isang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Walang bakas ng dating masayahing terto manggagawa. Ang tanging naroon ay isang makinaryang pagod na pilit pinatatakbo ng gutom. Nang tumigil si Gabriel para uminom ng tubig, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang basang-basang sando para punasan ang kanyang mukha. Doon, sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, napaatras si Frida at napahawak sa kanyang bibig para pigilan ang isang malakas na hikbi. Ang likod ni Gabriel ay hindi lamang puno ng dumi. Ito ay isang mapa ng kalupitan. May mga mahahabang latay na tila bakas ng hagupit ng sinturon at may mga bilog na peklat na tila bakas ng napatay na sigarilyo. Ang mapuputing peklat ay nakapatong sa mga sariwa pang pasa na kulay ube at itim. Ang balat na dati ay hinahalikan ni Frida bago siya matulog ay isa na ngayong saksi sa impyernong dinanas nito habang siya ay nasa Espanya. Sino ang gumawa nito sa iyo, Gabriel? Lumabas si Frida mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pait. Sabihin mo sa akin, bilang isang pulis, bilang asawa mo, sino ang may gawa nito? Humarap si Gabriel, mabilis na isinuot ang sando para itago ang kanyang kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay umiwas, tila natatakot na makita ang awa sa paningin ni Frida. Wala ito, Frida. Mga aksidente lang ito sa trabaho. Huwag mo nang pansinin. Huwag mong gawing tanga ang sarili mo, Gabriel. Alam ko ang bakas ng pambubugbog. Sigaw ni Frida. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos.
Bumabasa sa kanyang pisngi na dati ay puno ng kosmetiko. May kinalaman ba si nanay dito? May kinalaman ba ang pamilya ko? Napailing si Gabriel, ang kanyang panga ay nagingit-ngit. Utang ko ang buhay ko sa pamilya mo, Frida. Iyon ang laging sinasabi ni Doña Amalia. Ang bawat latay na ito ay kabayaran para manatili kang nasa itaas. Huwag mo nang hukayin ang nakaraan dahil baka hindi mo kayanin ang amoy ng bangkay na makikita mo. Bago pa makasagot si Frida, isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Bit-bit ang isang plastik na balde. Siya si Aling Tasing, ang kapitbahay na matagal nang nagmamasid sa mag-ama. Tumingin siya kay Frida mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghatol. Ikaw ba ang asawa na sinasabi nila? Tanong ni Aling Tasing. Ang kanyang boses ay paos ngunit matalas. Maganda ka nga, pero bulag. Alam mo ba na buwan-buwan ay may dumarating na magandang sasakyan dito? Akala namin ay tulong ang dala, pero sa tuwing aalis ang sasakyang yon, laging duguan ang asawa mo at umiiyak ang anak mo dahil kinuha na naman ang kakaunti nilang barya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Frida. Ang bawat salita ni Aling Tasing ay tila isang kumpirmasyon sa kanyang kinatatakutan. Ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng luho, ay ang parehong babae na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pamilya. Hindi siya nagbibigay ng pera, hija. Dagdag pa ni Aling Tasing habang papalayo. Kinuha niya pati ang huling sentimo na pambili sana ng gamot ni Roque. Sabi niya, iyon daw ang bayad sa dangal na tinatamasa mo ngayon. Naiwan si Frida na nakatayo sa gitna ng eskinita. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang sikat ng araw ay tila naging isang malaking spotlight na naglalantad sa kanyang pagkakasala. Habang siya ay tumatanggap ng mga parangal sa Espanya, ang kanyang asawa ay nagsisilbing punching bag ng kanyang ina para lamang mapanatili ang isang kasinungalingan. Tumingala si Frida sa langit. Ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Patawarin mo ako, Gabriel, bulong niya sa kanyang isipan. Dahil sa bawat medalya na nasa dibdib ko, isang piraso ng kaluluwa mo ang kinuha ng sarili kong ina. Sa layo, narinig ni Frida ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na pumarada sa di kalayuan. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng navotas. Alam ni Frida kung sino iyon. Huwag mong itanong sa akin kung nasaan ang perang ipinadala mo, Frida. Mas mabuting itanong mo sa sarili mo kung magkano ang halaga ng kalayaan mo ngayon. Ang tinig ni Doña Amalia ay malamig at kalkulado. Tila bawat salita ay isang piraso ng yelo na inilalagay sa isang baso. Nakaupo siya sa kanyang luma, ngunit napakagarang mesa sa loob ng kanyang library. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay humahalo sa kanyang matapang na pabango. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa sa platito. Ang tunog ng porselana ay tila isang babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Nakatayo si Frida sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang uniforme. 3 taon na, nanay. Buwan-buwan akong nagpapadala ng halos lahat ng sahod ko para kalingain si Roque at si Gabriel. Pero bakit ko sila nahanap sa putikan? Bakit kailangan nilang mamalimos habang ikaw ay namumuhay sa luho? Tumayo si Doña Amalia. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng awtoridad na tila hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Lumapit siya kay Frida at hinawakan ang mukha ng anak. Ngunit ang haplos niya ay walang init. Ito ay tila haplos ng isang manunungkit na tinitingnan kung gaano pa kahalaga ang kanyang alhas. Ang perang yun, Frida, ay ginamit ko para linisin ang kalat mo. Bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Frida. Nakalimutan mo na ba ang gabing iyon sa bodega? Ang gabing nagpadala ka ng utos na magpaputok kahit alam mong may mga sibilyan sa loob?
Ang gabing naging abo ang milyon-milyong pisong ari-arian ng isang makapangyarihang pamilya. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nakatapak sa Espanya. Nakabulok ka na sana sa loob ng rehas. Naramdaman ni Frida ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang alaala ng apoy at sigaw noong gabing iyon ay muling bumalik. Mas matingkad at mas masakit kaysa dati. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo kahit napakalakas ng aircon sa silid. Ginawa ko yon para sa tungkulin. Garalgal na sagot ni Frida. Ngunit alam niya sa kanyang loob na may pagkakamali siya. Tungkulin o ambisyon. Ngumisi ng mapait si Doña Amalia. Ipinahiya mo ang pamilya natin, kaya kailangan kong bayaran ang pananahimik nila. Ginamit ko ang pera mo para bayaran ang mga taong may hawak ng leeg mo. At si Gabriel, siya ang naging tanging paraan para maligtas ka. Pinapili ko siya. Ang mabulok ka sa kulungan o ang akuin niya ang lahat at maglaho sa buhay mo. Pinili ka niya, Frida. Pinili niyang maging basura para manatili kang bituin. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang mabisang lason na unti-unting pumapatay sa paggalang ni Frida sa sarili. Ang kanyang tagumpay, ang kanyang mga medalya, at ang kanyang dangal ay lahat pala nakatayo sa ibabaw ng sakripisyo ng isang lalaking labis niyang minaltrato sa kanyang isipan. Ngayon, may pagkakataon kang maging regional director, pagpapatuloy ni Doña Amalia habang inaayos ang buhok ni Frida. Ito ang pangarap ko para sa iyo. Huwag mong sisirain ang lahat dahil lang sa awa. Hayaan mo silang manatili sa Navotas. Bibigyan ko sila ng konting barya, sapat na para hindi sila mamatay, pero huwag mo silang ididikit sa pangalan mo. Masisira ang imahe mo bilang bayani. Dahan-dahang yumuko si Frida, isinagawa ang pagmamano sa kanyang ina. Isang kilos ng paggalang na ngayon ay puno ng pait at pagtataksil. Opo, nanay. Susunod ako. Ngunit sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, isang apoy na mas matindi kaysa sa sunog sa bodega ang nagsimulang mag-alab. Nang lumabas si Doña Amalia ng silid, mabilis na lumapit si Frida sa malaking vault na nakatago sa likod ng isang painting. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan bilang investigador para hulaan ang code. Nang bumukas ang vault, walang tunog itong nagbigay daan sa mga lihim na itinatago ng kanyang ina. Doon, sa gitna ng mga alahas at pera, nakakita si Frida ng isang asul na folder. Ang laman nito ay hindi lamang tungkol sa kaso ng sunog. Nakita ni Frida ang isang listahan ng mga transaksyon sa pagitan ng kanyang ina at ng Syndicate of Seven. Ang mismong grupo ng mga bilyonaryo na iniimbestigahan niya bago siya umalis. Ang bawat sentimong ipinadala ni Frida ay hindi napunta sa pagbabayad ng utang, kundi sa pagbili ng mga share sa isang kumpanya na ginagamit para sa paglilinis ng maruming pera. Napahawak si Frida sa gilid ng mesa para hindi mabuwal. Ang kanyang ina ay hindi lamang naging mapang-abuso sa pamilya. Ito ay naging utak ng isang kriminal na operasyon na ginagamit ang kanyang sariling anak bilang proteksyon. Isang hakbang ang narinig ni Frida mula sa labas ng pintuan. Mabilis niyang isinara ang vault at ibinalik ang painting sa dati nitong kinalalagyan. Ang kanyang hininga ay pigil at ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng iyong maruming tuhod, Gabriel. Ang ospital na ito ay para sa mga taong may pambayad, hindi para sa mga pulubing tulad mo na tanging hininga na lang ang natitira. Ang boses ni Doña Amalia ay umaumalingaw sa malinis at maputing pasilyo ng St. Jude Medical Center. Tila isang lason na kumakalat sa hangin na amoy gamot at kamatayan. Habang ang ibang mga pasyente at nurse ay napapalingon, si Gabriel
ay nanatiling nakaluhod sa tapat ng pintuan ng emergency room. Ang kanyang mga kamay, na magaspang at puno ng sugat mula sa pagkayod, ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng mamahaling saya ng kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, nakikipaglaban sa dilim ng kawalan ng pag-asa para sa buhay ng kanyang anak. Nakatayo si Frida sa di kalayuan, bitbit ang isang envelope na puno ng pera. Ang perang pinaghirapan niya sa ibang bansa na akala niya ay sapat na para sa lahat. Ang kanyang uniforme ay tila naging isang bakal na hawla na sumasakal sa kanyang paghinga. Nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay matikas at puno ng dangal, na ngayon ay tinatapak-tapakan ng sarili niyang ina sa harap ng maraming tao. Ang bawat salita ni Doña Amalia ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa natitirang piraso ng puso ni Frida. Nanay, tama na. Ang tanging lumabas sa bibig ni Frida, ngunit ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng bagyo. Mabilis siyang lumapit sa kinaroroonan ni Gabriel. Sa loob ng ER, nakita niya si Roque sa pamamagitan ng salamin na bintana. Ang bata ay nakaratay, nakakabit sa isang nebulizer, at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas bumababa sa paghahabol ng bawat hininga. Sa gitna ng kanyang lagnat at pagkahapo, narinig ni Frida ang mahinang tawag ng anak, "Nanay, nanay." Ang ungol ni Roque, ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Ngunit nang pumasok si Frida at hawakan ang kamay ng anak, biglang nagdilat ng mga mata ang bata. Sa halip na yakap, isang matinding takot ang rumihestro sa mukha ni Roque. Pilit niyang binawi ang kanyang maliit na kamay at nagsimulang umiyak ng malakas. Tila nakakita ng isang halimaw na nakasuot ng uniforme. "Huwag po, tatay. Ilayo niyo po ako sa kanya. Huwag niyo po kaming ikulong." Ang bawat hikbi ni Roque ay tila isang sampal sa mukha ni Frida. Ang trauma ng bata mula sa gabi ng raid sa Navotas ay mas malalim pa kaysa sa anumang sugat. Para kay Roque, hindi siya ang nanay na nagmamahal. Siya ang opisyal na naging mitya ng kanilang pagdurusa. Ang hapdi sa dibdib ni Frida ay tila naging isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Lumabas si Frida ng silid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Sa labas, nakita niya ang bodyguard ng kanyang ina, si Mang Boyet. Napilit na hinihila si Gabriel patayo habang tinatadyakan ang mga gamit nito. Sabi nang, "Umalis ka na rito. Pulubi, nakakaya ka sa pamilya ng Ma'am Frida." Sigaw ng bodyguard. Bago pa man muling itulak ni Mang Boyet si Gabriel, mabilis na humakbang si Frida. Isang malakas na tunog ng palad ang tumama sa pisngi ng bodyguard. Isang sampal na nagmula sa lahat ng pait, sisi at galit na kinikimkim ni Frida. Nanahimik ang buong pasilyo. Ang mga kasamahan niyang pulis na naroon para magbigay ng suporta ay napanganga. "Huwag mong hahawakan ang asawa ko ng may pambabastos, kundi ako mismo ang magbabalik sa iyo sa pinanggalingan mo," banta ni Frida. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Lumapit si Frida kay Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang braso nito para tulungang tumayo. Sa gitna ng kanyang panginginig, naramdaman ni Frida ang mainit na palad ni Gabriel na humawak sa kanyang kamay. Hindi ito hawak ng panunumbat, kundi isang mahinang piga na tila nagsasabing, "Nandito ka na, ayos na ang lahat." Ang simpleng kilos na yon ay mas lalong nagpaguho sa depensa ni Frida. Ngunit ang katahimikan ay binalot ng malamig na tawa ni Doña Amalia. Lumapit ang matanda sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. "Ang galing mong umarte, Frida. Ngunit huwag mong kakalimutan na ang bawat luha na inilalabas mo ngayon ay may katapat na dokumento sa aking vault. Isang tawag ko lang sa media at ang bayaning ito ay magiging isang kriminal na pumatay sa mga inosenteng tao dahil sa kapabayaan." Tiningnan ni Frida ang kanyang ina. At sa unang pagkakataon, hindi natakot
ang nakita sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkasuklam. Gawin niyo ang gusto niyo, nanay. Ngunit tandaan niyo ito, ang bawat sugat na ibinigay niyo sa kanila, ibabalik ko sa inyo ng may interes. Habang naglalakad palayo si Doña Amalia, naiwan si Frida na nakasandal sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila naging tubig. Hindi niya napansin na may isang pahinang nahulog mula sa kanyang bulsa. Ang kopya ng file na kinuha niya sa vault. Isang pahina ang kulang at alam niyang iyon ang magiging susi sa kanyang kaligtasan o sa kanyang kamatayan. Bakit sa kabila ng lahat ng sakit na naibigay ko sa kanya, nagagawa pa rin ni Gabriel na hawakan ang kamay ko ng may pag-asa? Karapat-dapat pa ba akong tawaging asawa? O isa lamang akong anino ng kasalanan na pilit tinatakpan ng makinang na medalya? Hindi sapat ang salitang patawad para sa 3 taong ninakaw sa atin, Gabriel. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata niyo ni Roque ay tila lason na unti-unting sumisira sa bawat parangal na natanggap ko. Ang tinig ni Frida ay parang isang marupok na sinulid na nagbabantang maputol sa gitna ng madilim at tahimik na chapel ng ospital. Dito niya dinala si Gabriel, malayo sa mapang-aping titig ng kanyang ina at sa mapanghusgang bulong ng mga nurse. Ang tanging liwanag sa loob ay ang maliliit at nanginginig na ningas ng mga kandilang alay na tila sumasalamin sa natitirang pag-asa sa kanilang mga puso. Nakatayo si Frida sa harap ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay humawak ng baril, ay ngayon ay nanginginig habang pilit na inaabot ang mga palad ng asawa. Nakita niya ang kaibahan ng kanilang mga kamay, ang sa kanya ay makinis at maputi, habang ang kay Gabriel ay nangingitim sa uling, puno ng kalyo, at may mga sariwang sugat mula sa huling pambubugbog ng mga tauhan ni Doña Amalia. Ang bawat kalyo sa kamay ni Gabriel ay tila isang pahina ng kwento ng pagdurusa na hindi niya nabasa sa loob ng 3 taon. Frida, ang utang na loob ko sa iyong ina ay kasing bigat ng isang bundok. Tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Sabi niya, ang pananahimik ko ang magiging hagdan mo patungo sa kaitaasan. Ayokong maging pabigat sa pangarap mo. Ayokong dahil sa isang terto manggagawang tulad ko, ay bumagsak ang bituin na pinaghirapan mong abutin. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Frida ang isang matinding pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho. Ang pangarap na tinutukoy ni Gabriel ay naging isang sumpa para sa kanya. Ang bawat hakbang niya paakyat sa hagdan ng tagumpay ay nakatapak pala sa likod ng kanyang asawang duguduan. Hindi pangarap ang tawag doon, Gabriel. Bilanggo tayo pareho, bilanggo ako ng aking ambisyon, at bilanggo ka ng takot na itinanim ni nanay. Bulong ni Frida habang ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa mga sugatang kamay ni Gabriel. Ngunit tapos na ang panahon ng pagtatago. Kung kailangang sunugin ko ang sarili kong pangalan para lang iligtas kayo ni Roque, gagawin ko. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang bumukas ang pinto ng chapel. Hindi ito si Doña Amalia, kundi si Aling Tasing. Ang matanda ay may dalang isang maliit na panyo na nakabalot. Lumapit siya ng may pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon sa paligid para matiyak na walang nakikinig. Iha, nakita ko ang nangyari sa pasilyo kanina. Matagal ko nang gustong ibigay ito sa asawa mo. Pero lagi akong binabantaan ng mga lalaki ng iyong ina. Sabi ni Aling Tasing habang iniabot ang panyo. Nang buksan ni Frida ang panyo, bumulaga sa kanya ang isang lumang digital recorder at ilang piraso ng papel na may mga sulat kamay. Iyan ang mga ebidensya na itinago ni Gabriel sa tuwing pumupunta ang iyong ina sa Nabotas para manakit. Palihim na itinatala ni Gabriel ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Sabi niya, balang araw, malalaman mo rin ang katotohanan. Pinindot ni Frida ang play button. Ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa loob ng chapel. Matalim,
mapang-insulto, at malinaw na inaamin ang kanyang pakikipagkuntsaba sa Syndicate of Seven para gamitin ang pangalan ni Frida sa paglilinis ng maruming pera. Ito na ang kailangan natin. Sabi ni Frida, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon sa halip na luha. Gabriel, kailangan mong magtiwala sa akin sa huling pagkakataon. Magpapanggap tayo. Hahayaan nating isipin ni nanay na kontrolado pa rin niya ako. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ko sa kanya, dahan-dahan nating hihilahin ang bawat hibla ng kanyang kapangyarihan hanggang sa wala na siyang mataguan. Hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Frida. Ang kanyang mga hinlalaki ay pinunasan ang mga luha ng asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakita ni Frida ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Gabriel. Gagawin ko ang lahat, Frida, para kay Roque, para sa atin. Habang sila ay nakatayo sa loob ng chapel, ang tunog ng kampana ay umaling-awngaw sa buong ospital, hudyat ng madaling araw. Ngunit para sa kanila, ito ay hudyat ng isang bagong laban. Ang alyansa ng mga api ay nabuo na, at ang bawat latay sa balat ni Gabriel ay magsisilbing tinta para isulat ang katapusan ng kasamaan ni Doña Amalia. Ngunit may isang tanong na gumugulo sa isipan ni Frida. Paano kung ang huling piraso ng ebidensya na hawak ng kanyang ina ay hindi lamang tungkol sa kanya? Paano kung may mas malalim pang lihim na itinatago si Doña Amalia tungkol sa tunay na pagkatao ni Gabriel? Hindi ang apoy ang pumatay sa dangal mo, Frida. Ang pumatay sa atin ay ang mga kamay na nag-abot sa iyo ng posas habang sinasabi nilang ito ay para sa iyong ikabubuti. Ang mga salitang ito ni Gabriel ay tila isang malamig na hangin na yumakap sa buong pagkatao ni Frida habang sila ay nakaupo sa madilim na sulok ng hardin ng ospital. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng mga kuliglig sa paligid at ang malayo, ngunit tuloy-tuloy na ugong ng mga sasakyan sa kalsada. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Frida at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Frida ang pagbalik ng gunita sa gabing 3 taon na ang nakalilipas. Ang gabing naging mitya ng kanilang pagkawasak. Tila bumalik ang kanyang diwa sa gitna ng naglalagablab na apoy sa bodega sa Navotas. Naaalala ni Frida ang nakabibinging tunog ng mga sumasabog na bariles at ang init na tila tumutunaw sa kanyang balat. Sa kanyang alaala, narinig niya ang sarili niyang boses sa radyo. Sumisigaw ng utos na magpaputok dahil sa ulat na may mga armadong kriminal sa loob. Ngunit bago pa man niya matapos ang utos, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid at ang bodega ay naging isang dambuhalang impyerno sa loob lamang ng ilang segundo. Nakita kita noon, Frida. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nasa labas ako ng bakod. Dala ang baon mong hapunan dahil alam kong hindi ka pa kumakain. Nakita ko kung paano ka napatulala habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa gusali. Ngunit may nakita pa ako na hindi mo alam. Nakita ko ang sasakyan ng iyong ina na mabilis na humarurot palayo bago pa man dumating ang mga bumbero. Nanigas si Frida sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Si nanay, bakit siya naroon? Ang sabi niya ay nasa probinsya siya ng gabing iyon. Umiling si Gabriel at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit na matagal niyang kinimkim. Iyon ang malaking kasinungalingan. Nang gabing iyon, matapos kang mawalan ng malay dahil sa shock, nilapitan ako ni Doña Amalia. Hawak niya ang transcript ng radio communication mo. Sabi niya, kung hindi ko aakuin ang kasalanan, ikaw ang makukulong habang buhay. Sabi niya, ang pagkakamali mo ay magiging dumi sa pangalan ng pamilya na hindi na mabubura kailanman. Ikinuwento ni Gabriel kung paano siya kinaladkad ng mga tauhan ni Doña Amalia sa isang madilim na silid. Doon, dumanas siya ng matinding pahirap. Ang bawat hagupit ng sinturon sa kanyang likod ay may kasamang pananakot
na kung magsasalita siya, hinding-hindi na makakabalik si Frida mula sa Espanya. Pinilit siyang pirmahan ng isang salaysay na nagsasabing siya ang naglagay ng mga pampasabog sa bodega para sa isang ilegal na transaksyon. Pinilit siyang maging kriminal sa papel para lamang manatiling malinis ang uniforme ng kanyang asawa. Ganon kita kamahal, Frida, bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Mas pipiliin ko pang mabulok sa putikan kaysa makita kang nakasuot ng kulay kahel na damit sa loob ng rehas. Pero ang hindi ko alam, ang sakripisyo ko ay naging puhunan pala ng iyong ina para lalo kanyang kontrolin. Ang hapdi sa puso ni Frida ay naging isang matinding pagkasuklam. Hindi lamang siya biktima ng pagkakataon, siya ay biktima ng sarili niyang dugo. Ang kanyang tagumpay sa Espanya ay binayaran ng dugo at luha ng lalaking pinakamamahal niya. Ang bawat medalya sa kanyang dibdib ay tila naging mga pako na bumabaon sa kanyang konsensya. Hindi lang yun, Frida. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Nalaman ko na ang bodega ay hindi naman talaga bodega ng mga kriminal. Iyon ay pag-aari ng isang pamilyang kaaway sa negosyo ng Syndicate of Seven. Ginamit ka nila, Frida. Ginamit nila ang utos mo para pumatay ng 2 ibon sa isang bato, ang makuha ang insurance at ang mapatahimik ang kanilang karibal. Napahawak si Frida sa kanyang ulo. Tila sasabog ang kanyang isipan sa dami ng impormasyon. Ang kanyang buong karera ay itinayo sa ibabaw ng isang krimen na siya mismo ang nagsagawa nang hindi niya namamalayan. Ang kanyang ina ay hindi lamang naging mapanlinlang, naging kasabwat ito sa isang malawakang pagpatay at korupsyon. May isa pang bagay, sabi ni Gabriel, ang kanyang paningin ay nakatitig sa malayo. Ang taong sinasabi nilang namatay sa loob ng bodega. Ang batang saksi na nawawala. Nakita ko siya, Frida. Buhay siya. Ang katahimikan sa hardin ay biglang naging nakabibingi. Ang bawat hininga ni Frida ay tila naging isang panalangin at sumpa. Kung buhay ang saksing iyon, may pagkakataon pa siyang itama ang lahat. Ngunit nangangahulugan din ito na mas malaki ang panganib na kinakaharap nila. Sino siya, Gabriel? Nasaan siya? Tanong ni Frida, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Bago pa makasagot si Gabriel, ang tunog ng isang mabigat na hakbang sa tuyong dahon ang narinig nila mula sa likuran. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang lalaking nakasuot ng itim at may hawak na radyo. Ito ang kanang kamay ni Doña Amalia. Pinapatawag ka ng iyong ina, Frida. Huwag mong hayaang maghintay ang reyna sa kanyang trono dahil alam mo kung ano ang kaya niyang gawin sa mga taong nasa paligid mo. Ang boses ni Mang Boyet, ang kanang kamay ni Doña Amalia, ay tila isang malat na kalansing ng kadena sa gitna ng katahimikan ng hardin. Nakatayo siya sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod at ang kanyang paningin ay nakapako kay Gabriel na tila isang buwayang naghihintay ng biktima. Ang bawat salita niya ay puno ng banta, isang paalala na kahit sa loob ng ospital, ang kapangyarihan ng matandang ma'am ay hindi natatapos. Dahan-dahang binitiwan ni Frida ang kamay ni Gabriel. Naramdaman niya ang panginginig ng mga daliri ng asawa, isang panginginig na dulot ng takot na baka muling maulit ang karahasan. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Gabriel kanina ay biglang napalitan ng pait. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Frida ang isang matinding pagsikip sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakabitak-bitak sa bigat ng sitwasyon. Kailangan niyang isuot muli ang kanyang maskara. Kailangan niyang maging ang makadiyos at masunuring anak para sa kaligtasan ng mga taong mahal niya. Mauna ka na sa sasakyan, Mang Boyet. Darating ako. Malamig na sagot ni Frida. Lumingon siya kay Gabriel
at binigyan ito ng isang mabilis ngunit makahulugang tingin. Magtiwala ka sa akin. Iyon ang nais iparating ng kanyang mga mata bago siya tuluyang tumalikod at sumama sa anino ng gabi. Pagdating sa mansyon, bumungad kay Frida ang isang hindi inaasahang tanawin. Sa loob ng marangyang silid-kainan, hindi lamang si Doña Amalia ang naroon. Kasama niya ang isang lalaking nakasuot ng napakamahal na terno, si Don Roberto, ang pinuno ng Syndicate of Seven. Ang amoy ng mamahaling tabako at alak ay humahalo sa amoy ng mga sariwang bulaklak sa mesa, isang kombinasyon na tila sumasakal sa sikmura ni Frida. "Hija, maupo ka," nakangiting sabi ni Doña Amalia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galak na tila walang nangyaring tensyon sa ospital. "Pinag-uusapan namin ang iyong promosyon bilang regional director at si Don Roberto dito ay may napakagandang alok para sa iyong unang proyekto." Inilapag ni Don Roberto ang isang itim na maleta sa ibabaw ng mesa. Nang buksan ito, bumulaga kay Frida ang mga tumpok ng tig-1,000 piso, milyon-milyong piso na kayang bumili ng katahimikan ng kahit sino. "Isang munting regalo para sa susunod na pinuno ng rehiyon," sabi ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kamandag. "Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ng clearance para sa aming bagong kasino sa Nabotas, ang mismong lugar kung saan nakatayo ang dating bodega." Naramdaman ni Frida ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang perang nasa harap niya ay duguan. Iyon ang perang kinuha sa mga taong tulad ni Gabriel, ang perang nagmula sa pagsira ng mga buhay. Ngunit alam niyang ito na ang pagkakataong hinihintay niya, kailangan niyang maging ang pain, bait, para mahuli ang malalaking isda. "Mukhang kulang pa ito para sa panganib na kakaharapin ko, Don Roberto," matapang na sabi ni Frida, isang pahayag na ikinagulat ni Doña Amalia. Frida forced a greedy smile, acting like the corrupted official they wanted her to be. "Gusto ko ng share sa kumpanya. Gusto ko ng seguridad na hindi niyo ako ilalaglag kapag uminit ang sitwasyon." Nagkatinginan sina Doña Amalia at Don Roberto bago sabay na tumawa. "Iyan ang anak ko. Alam mo na kung paano lumaban sa totoong mundo," bulalas ng matanda. Hindi nila alam na sa ilalim ng kanyang mesa, ang digital recorder na ibinigay ni Aling Tasing ay tahimik na kumukuha ng bawat detalye ng kanilang usapan. Nang matapos ang gabi, inihatid ni Doña Amalia si Frida sa pinto. "Mabuti at natauhan ka na, Hija. Huwag mo nang isipin ang derto manggagawa na yon. Ang perang ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na hindi mo mahahanap sa pag-ibig." Humalik si Frida sa pisngi ng ina, isang halik na tila pagdikit ng labi sa isang malamig na marmol ng libingan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate, isang mabigat na tunog ng bakal na nagkiskisan. Sa kanyang isipan, isa lamang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. "Hanggang kailan ko kailangang maging anino ng sarili kong kasalanan bago ko tuluyang makita ang liwanag ng katarungan? Ang lupang ito ay kasing walang halaga ng iyong pagkatao, Gabriel. Oras na para magising ka sa katotohanan na ang isang terto manggagawang tulad mo ay walang karapatang humawak sa isang pag-aari na maaari naming pakinabangan." Ang boses ni Doña Amalia ay tila isang matalim na pait na kumakalos sa katahimikan ng lumang talyer ni Gabriel. Nakatayo ang matanda sa gitna ng mga bunton ng sawdust at mga lumang tablang kahoy. Ang kanyang mamahaling bestido ay tila isang banyagang anino sa gitna ng amoy ng barnis at pinagtabasan ng kahoy. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang puting sobre, ang deed of sale, na magtatanggal sa huling alaala ng mga ninuno ni Gabriel. Nakatayo si Gabriel sa harap ng kanyang lumang workbench. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang katam na pag-aari pa ng kanyang ama. Ang bawat gasgas sa kahoy ng kanyang talyer
ay may kuwento ng pawis at dangal, ngunit sa harap ng kanyang biyenan, ang lahat ng yon ay tila naging alikabok na lamang na madaling hipan ng hangin. Sa labas, dahan-dahang huminto ang sasakyan ni Frida. Narinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse, isang mabigat na kalabog na tila hudyat ng simula ng isang dula. Pagpasok niya sa talyer, nakita niya ang tensyong namamagitan sa dalawa. Naramdaman ni Frida ang pagkirot ng kanyang puso nang makita ang panginginig ng panga ni Gabriel. Ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang papel. Kailangan niyang maging taksil sa paningin ni Gabriel para mapanatili ang tiwala ng kanyang ina. Frida, mabuti at dumating ka. Masayang bati ni Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa pagkukunwari. Sabihin mo sa asawa mo na ang pagbebenta ng lupang ito ang tanging paraan para mabayaran ang mga utang na ginamit natin para sa iyong karera. Sabihin mo sa kanya na huwag nang maging makasarili. Tumingin si Frida kay Gabriel. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pagsusumamo. Naghahanap ng kahit maliit na senyales na kakampi niya ang asawa. Ngunit pinatigas ni Frida ang kanyang mukha. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang sumbat. Ngunit ang kanyang tinig ay naging malamig na parang bakal. Pirmahan mo na yan, Gabriel. Sabi ni Frida, ang kanyang boses ay walang emosyon. Mas mabuti ito para sa ating lahat. Hindi mo na kailangan ang talyer na ito. Sa bagong posisyon ko, hindi magandang tingnan na ang asawa ko ay nagtatrabaho pa rin sa ganitong uri ng lugar. Narinig ni Frida ang marahas na paghinga ni Gabriel. Ang tunog ng katam na nalaglag sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong talyer. Isang tunog ng pagkawasak na tila sumisimbolo sa huling hibla ng tiwala ni Gabriel sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inilalapat ang dulo nito sa papel. Ang bawat hagod ng tinta ay tila isang hiwa sa sariling laman ni Frida. Ngayon, malaya na tayo sa nakaraan, sabi ni Doña Amalia habang mabilis na kinuha ang dokumento nang matapos si Gabriel. Makaalis na nga rito ang dumi ng hangin. Nang lumabas ang matanda, naiwan sina Frida at Gabriel sa loob ng talyer. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Gustong tumakbo ni Frida at yakapin si Gabriel. Gusto niyang ibulong na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng kanyang plano, ngunit alam niyang may mga mata at taingang nakikinig sa labas. Lumingon si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay basang-basa na ng luha. Ibinigay ko na ang lahat, Frida. Ang dangal ko, ang pangalan ko, at ngayon, pati ang huling alaala ng tatay ko. Ano pa ang gusto mong kunin? Ang hininga ko? Hindi sumagot si Frida. Tinalikuran niya si Gabriel at mabilis na naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay tila tunog ng pagkadurog ng kanyang sariling kaluluwa. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, doon lamang siya bumuhos ng luha. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na naiwan sa kanyang upuan. Isang sulat mula kay Mang Boyet na nakuha niya kanina nang magkabungguan sila nang hindi sinasadya. Ang saksing hinahanap niyo ay dadalhin sa parangal bukas. Mag-ingat ka, Ma'am Frida. Hindi lang si Doña Amalia ang kalaban mo. Nanlamig si Frida. Ang larong taksil na kanyang sinimulan ay tila naging isang labirinto na mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaasahan. Sino ang saksing ito at sino pa ang ibang taong nagmamasid sa kanila mula sa dilim? Buksan mo ang champagne, Frida. Bukas, ang buong bansa ay luluhod sa paanan mo at ang pangalan ng ating pamilya ay muling magliliyab sa rurok ng kapangyarihan. Ang boses ni Doña Amalia ay puno ng kagalakan na tila isang nagwagi sa loto habang iwinawagayway niya ang gintong imbitasyon para sa seremonya ng Police of the Year. Nakatayo siya sa gitna ng engrandeng sala, ang liwanag ng dambuhalang chandelier ay nagpapakintab sa kanyang mga mamahaling alahas. Para sa kanya,
Ang parangal na ito ay hindi lamang pagkilala sa kakayahan ng kanyang anak. Ito ang huling selyo na magpapatunay na ang kanyang mga plano ay nagtagumpay. Nakatayo si Frida sa harap ng isang malaking salamin. Suot ang kanyang full dress uniform na bagong plansa. Ang bawat gintong butones ay kumikinang at ang mga medalya sa kanyang dibdib ay tila mga bituin na nakasabit sa langit. Ngunit sa kanyang refleksyon, hindi isang bayani ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang babaeng nakakulong sa loob ng isang makinang nabaluti, isang tau-tauhan na ang mga PC ay hawak ng isang malupit na direktor. Dahan-dahang hinawakan ni Frida ang kanyang Police of the Year medal. Ang malamig na bakal nito ay tila humihigop ng init ng kanyang balat. Naalala niya ang mukha ni Gabriel sa talyer noong isang araw. Ang mukha ng isang lalaking pinatay, ang huling pag-asa ng sariling asawa. Ang bawat papuri na naririnig niya mula sa kanyang ina ay tila isang patak ng asido na tumutulo sa kanyang konsensya. Ito ang talumpati na babasahin mo bukas, sabi ni Doña Amalia habang inilalapag ang ilang pahina ng papel sa ibabaw ng mesa. Isinulat ito ng mga eksperto ni Don Roberto. Dito mo pasasalamatan ang lahat ng sumuporta sa iyo at dito mo rin idedeklara ang suporta mo sa kanilang mga bagong proyekto sa Nabotas. Kailangan mong maging perpekto, Frida. Isang pagkakamali lang at alam mo kung ano ang nakataya. Lumapit ang matanda kay Frida at inayos ang kwelyo ng kanyang uniforme. Ang amoy ng matapang na pabango ni Doña Amalia ay tila isang lason na sumasakal sa paghinga ni Frida. Huwag mong isipin ang thirto manggagawa na yon. Pagkatapos ng parangal na ito, maaari mo na siyang itapon ng tuluyan. Bibigyan natin siya ng sapat na pera para makalayo sila ni Roque. Iyon naman ang gusto mo, di ba? Ang kaligtasan nila. Opo, nanay. Tugon ni Frida, ang kanyang boses ay walang buhay. Tila isang robot na sumusunod sa bawat utos. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa takot at galit. Ang pagpili na nasa harap niya ay hindi lamang tungkol sa kanyang karera. Ito ay tungkol sa kanyang kaluluwa. Kung babasahin niya ang talumpating iyon, tuluyan na niyang ibebenta ang kanyang pagkatao sa dyablo. Ngunit kung lalaban siya, maaari niyang hantungan ang kamatayan ng kanyang pamilya. Nang makaalis si Doña Amalia, dahan-dahang naupo si Frida sa gilid ng kama. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na recorder at ang lihim na sulat na natanggap niya. Binasa niya muli ang mga salita. Hindi lang si Doña Amalia ang kalaban mo. Isang mahinang tunog ng katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang malakas at may awtoridad na katok ng kanyang ina, kundi isang mahina at tila nag-aalangang tunog. Nang buksan ni Frida ang pinto, tumambad sa kanya si Mang Boyet. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba at ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon sa pasilyo. Ma'am Frida, kailangan niyo itong malaman, bulong ni Mang Boyet. Ang kanyang boses ay tila isang hininga na lang. Ang saksing dadalhin nila bukas. Hindi siya saksing magliligtas sa inyo. Siya ang saksing gagamitin ni Don Roberto para idiin kayo kung sakaling magtangka kayong mag-tridor sa kanila. Hawak nila ang bata, ma'am. Hawak nila si Roque. Naramdaman ni Frida ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang Police of the Year ay hindi pala isang parangal. Ito ay isang bitay at ang kanyang sariling anak ang gagamiting mitya para hilahin ang liver ng kanyang kamatayan. Tumingala si Frida sa kisame. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi niya hinayaang pumatak. Ang bawat medalya sa kanyang dibdib ay tila naging mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Anong uri ng ina ako kung ang kalayaan ko ay kailangang bayaran ng buhay ng aking anak? Hanggang kailan ako magiging sunod-sunuran sa larong ito bago ako tuluyang maging abo? Isang maling galaw mo lang bukas, Frida,
at ang kabaong ng iyong anak ang susunod na parangal na matatanggap mo. Ang boses ni Doña Amalia sa kabilang linya ng telepono ay hindi na nagkukunwari. Ito ay tila isang talim ng labaha na humihiwa sa katinoan ni Frida. Nakatayo si Frida sa gitna ng kanyang madilim na silid. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakadiin ang cellphone sa kanyang tainga. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang mabigat na hampas na nagpapahinto sa kanyang paghinga. Ang marangyang uniforme na nakasabit sa kanyang harapan ay tila naging isang multo na nagmamasid sa kanyang pagkawasak. Nasaan si Roque? Hayop ka, nanay. Sarili mong apo iyon. Halos pasigaw na bulong ni Frida, ang kanyang mga luha ay nag-uunahang pumatak sa kanyang pisngi. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila isang buhay na apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang puso. Nasa mabuting kamay siya, Hija, pero nakadepende sa dila mo bukas kung mananatili siyang humihinga. Malamig na sagot ng matanda bago tuluyang pinutol ang linya. Ang tunog ng pagkaputol ng tawag ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi na nag-isip si Frida. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at lumabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila pagtakbo sa ilalim ng tubig. Mabigat, mahirap, at puno ng desperasyon. Ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan ay tila isang nagngangalit na hayop nang paandarin niya ito at mabilis na humarurot patungo sa Navotas. Nakarating siya sa dating talyer ni Gabriel sa gitna ng isang biglaang buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumatama sa bubong ng kanyang sasakyan. Doon, sa gitna ng dilim at putik, nakita niya si Gabriel. Ang lalaki ay nakaluhod sa tapat ng gumuhong pintuan ng talyer, basang-basa, at tila isang taong nawalan na ng kaluluwa. "Gabriel, nasaan ang anak natin?" Sigaw ni Frida habang patakbong lumapit sa asawa. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa basang kalsada ay naglikha ng sunod-sunod na tilamsik ng maduming tubig. Lumingon si Gabriel, at ang makita ang kanyang muka ay sapat na para tuluyang gumuho ang mundo ni Frida. Ang mga mata ni Gabriel ay wala ng buhay, puno ng matinding pighati at pagsisisi. Kinuha nila siya, Frida. Kinuha nila si Roque habang wala ako. Isang itim na sasakyan. Hindi ko sila nahabol. Nadapa ako sa putikan. Ang marahas na pagtangis ni Gabriel ay humalo sa tunog ng malakas na ulan. Niyakap ni Frida ang asawa. Ang kanilang mga luha ay naghalo sa basang tela ng kanilang mga damit. Sa gitna ng putikan at dilim, ang dalawang pusong sugatan ay tila naging isa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Doon, sa tabi ng paa ni Gabriel, nakita ni Frida ang isang bagay na nagpatingkad sa kanyang pait. Ito ang maliit na kahon ng kahoy ni Roque, ang kahong ginawa ni Gabriel para sa bata. Nakabukas ito, at ang mga drawing ng bata na nagpapakita ng isang pamilyang magkakasama ay unti-unting nabubura dahil sa ulan. Ang bawat linyang nawawala sa papel ay tila pagkawala rin ng kinabukasan na pangarap nilang buuin. "Plano nila ito, Gabriel. Plano nila itong lahat." Bulong ni Frida, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal sa kabila ng kanyang pag-iyak. "Gagamitin nila si Roque para manahimik ako bukas sa parangal. Gagamitin nila ang anak natin para maging kasabwat ako sa kanilang kadiliman." Tumayo si Frida. Ang kanyang uniforme ay puno na ng putik at dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. "Hindi ako papayag. Hindi nila makukuha ang lahat sa atin." Isang biglang tunog ng notification mula sa kanyang cellphone ang nagpalingon sa kanya. Isang video message ang dumating. Nang buksan niya ito, nakita niya si Roque na nakatali sa isang upuan sa loob ng isang madilim na bodega. Ang mismong bodegang nasunog 3 taon na ang nakalilipas. Sa background, narinig ang boses ni Don Roberto.
Magkita tayo bukas sa stage, Colonel. Siguraduhin mong maganda ang iyong sasabihin dahil ang bawat salita mo ay may katapat na hininga ng iyong anak. Naiwan si Frida at Gabriel na nakatitig sa screen ng cellphone habang ang kidlat ay gumuhit sa madilim na langit. Pansamantalang nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga mukhang puno ng pait. Ang unos sa Navotas ay hindi pa natatapos at ang pinakamalakas na bugso ng hangin ay paparating pa lamang. Hindi ako kailangang maging isang bayani na may medalya para iligtas ang anak ko, Frida. Sapat na ang pagiging isang ama na handang mamatay para sa kanya. Ang bulong na yon ni Gabriel ay tila isang sumpa at panata na bumaon sa puso ni Frida habang sila ay nakatago sa likod ng mga kinakalawang na container van sa labas ng lumang bodega sa Navotas. Ang amoy ng sunog na kahoy at amag mula sa trahedya, 3 taon na ang nakalilipas, ay tila nanunuot pa rin sa hangin, isang paalala ng lugar kung saan nagsimula ang kanilang impyerno. Nakasuot pa rin si Frida ng kanyang uniforme, ngunit ang ginto nito ay wala nang kinang sa gitna ng dilim at ambon. Sa loob ng bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na kumukurap-kurap, nakita nila si Roque. Ang bata ay nakatali sa isang sirang upuang kahoy. Ang kanyang maliit na ulo ay nakalaylay sa pagod at takot. Sa paligid niya ay ang mga tauhan ni Don Roberto, mga aninong armado at walang awa. Naramdaman ni Frida ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw ng desperasyon. Bilang isang koronel, alam niyang hindi siya maaaring basta-basta sumugod nang walang backup. Ngunit bilang isang ina, ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Frida, manatili ka rito. Ako ang papasok. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging matigas at buo. Malayo sa mahinang Gabriel na nakilala ni Frida nitong mga nakaraang araw. Huwag, Gabriel. Mapapatay ka nila. Wala kang armas. Pigil ni Frida. Ang kanyang mga luha ay muling nag-unahang pumatak. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila isang bukas na sugat na muling binubudburan ng asin. Tiningnan siya ni Gabriel at sa unang pagkakataon, nakita ni Frida ang tunay na lakas ng lalaking tinawag niyang hapon at walang ambisyon. Ang armas ko ay ang pag-ibig ko sa inyo. Iyon ang hindi nila kailanman maiintindihan. Kapag nakuha ko na ang atensyon nila, kunin mo si Roque at tumakbo kayo. Huwag mo akong lilingunin. Bago pa man makapagsalita si Frida, dahan-dahang lumabas si Gabriel mula sa pinagtataguan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa mga basag na bote at tuyong dahon ay tila isang martsa patungo sa sariling libingan. Nakita ni Frida kung paano tumayo si Gabriel sa gitna ng liwanag. Nakataas ang mga kamay, iniaalay ang sarili bilang pain. Narito na ako! Pakawalan niyo ang bata! Sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, nilulunod ang tunog ng patak ng ulan sa bubong na yari sa yero. Ang mga tauhan ni Don Roberto ay mabilis na lumapit sa kanya. Nakita ni Frida mula sa malayo ang unang malakas na suntok na tumama sa sikmura ni Gabriel na sinundan ng sunod-sunod na pagkumpas ng mga kamay ng mga lalaki. Ang bawat tunog ng pagtama ng laman sa laman ay tila nararamdaman din ni Frida sa kanyang sariling katawan. Ang bawat daing ni Gabriel ay tila isang punyal na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng sakit, hindi bumagsak si Gabriel, na natili siyang nakatayo. Tinatanggap ang lahat ng latay para lamang hindi malingon ng mga ito ang sulok kung saan nakatali si Roque. Ito ang lalaking minaliit ko. Ito ang lalaking akala ko ay mahina dahil pinili niyang manahimik. Ang bawat pasa sa kanyang mukha ngayon ay isang medalya ng tunay na katapangan na hinding-hindi ko makakamit sa aking uniforme. Nang makita ni Frida ang pagkakataon, mabilis siyang gumapang patungo sa likuran ni Roque. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, habang dahan-dahang kinakalag ang mga lubid na sumasakal sa maliit na bisig ng kanyang anak. Nang magising ang diwa ni Roque,
at makita ang kanyang ina, hindi natakot ang nakita ni Frida sa mga mata nito, kundi isang tahimik na pagkilala sa gitna ng mga luha. Nanay, ang mahinang bulong ng bata, ang boses ay tila isang himig ng kaligtasan. Shh! Andito na si nanay, anak. Ligtas ka na! Bulong ni Frida habang mahigpit na niyayakap ang bata. Ngunit bago pa sila makalayo, isang malakas na tunog ng pagkakaladkad ng bakal ang narinig nila. Ang isa sa mga tauhan ay nakita sila. Ang babae! Kunin ang bata! Sigaw nito. Lumingon si Frida at nakita si Gabriel. Duguan ang muka at halos hindi na makadilat. Ngunit pilit pa ring humahawak sa binti ng dalawang lalaki para hindi sila makalapit kina Frida. Tumakbo na kayo! Frida, iligtas mo si Roque! Ang huling sigaw ni Gabriel bago ang isang mabigat na sapatos ay tumama sa kanyang sentido. Nagdulot ng kanyang tuluyang pagbagsak sa malamig na semento. Naiwan si Frida na nakatayo sa pintuan, bitbit ang kanyang anak, habang ang anino ng mga kalaban ay papalapit sa kanila. Ang ulan ay naging isang malakas na unos, at ang bawat patak nito ay tila nakikiramay sa pait ng kanyang pagpili. Iiwan ba niya ang lalaking nag-alay ng buhay para sa kanila? O mananatili siya at haharaping mag-isa ang panganib? Bukas, kailangan kong maging matapang para sa inyo, Gabriel. Pero sa gabing ito, sa huling pagkakataon, hayaan mo muna akong maging asawa mo lang ulit. Ang boses ni Frida ay parang isang marupok na bulong na naglalakbay sa pagitan ng kanilang mga hininga. Nakaupo sila sa loob ng isang maliit at tagong silid sa isang safe house, malayo sa ingay ng lungsod at sa mapanganib na anino ng kanyang ina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa tabi ng kama na nagbibigay ng madilaw at mainit na kulay sa paligid. Sa labas, ang ulan ay naging isang mahinang ambon na lamang. Ang bawat patak nito sa bubong ay lumilikha ng isang mabigat na himig ng kalungkutan at pag-asa. Dahan-dahang kinuha ni Frida ang isang puting bimpo na binabad sa maligamgam na tubig. Sa bawat dampi nito sa sugatang mukha ni Gabriel, naramdaman ni Frida ang isang matinding hapdi sa kanyang sariling dibdib. Ang mga pasa sa paligid ng mga mata ni Gabriel, ang putok sa kanyang labi, at ang mga sariwang sugat sa kanyang noo ay tila mga tahimik na saksi sa impyernong pinagdaanan nito para sa kanila ni Roque. Ang bawat bakas ng dugo na nabubura ng bimpo ay tila isang pahina ng kanilang masakit na nakaraan na pilit nililinis ni Frida. Sobra-sobra na ang ibinigay mo, Gabriel. Bulong ni Frida, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa magaspang na balat ng asawa. Habang ako ay abala sa pag-abot ng aking mga pangarap, ikaw ang naging pader na sumasalo sa lahat ng hagupit ng tadhana. Bakit hindi mo ako sinumbatan? Bakit pinili mong masaktan ng mag-isa? Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Frida. Pinatigil ang paglilinis nito. Sa kabila ng sakit at pagod, isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil ang makita kang ligtas at nasa itaas, Frida, iyon ang aking tagumpay. Hindi mahalaga ang mga sugat na ito hanggat alam kong may babalikan ka pang pamilya. Pero bukas ay ibang laban na. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Tumingin si Frida sa kabilang sulok ng silid, kung saan nakasuot sa isang hanger ang kanyang full dress uniform. Ang mga gintong borda nito ay tila mga mata ng isang mapanghusgang hukom na nagmamasid sa kanya sa dilim. Ang bawat medalya na nakakabit doon ay tila naging mga tinik na handang bumaon sa kanyang balat. Hindi ko na kayang suotin ang uniforming iyan nang may dangal kung ang bawat tahi nito ay binayaran ng iyong pagdurusa. Matatag na sagot ni Frida. Bukas, ititigil ko na ang pagkukunwari. Itatama ko na ang lahat, kahit pa ang kapalit nito ay ang aking kalayaan. Dahan-dahang isinandal ni Frida ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, ang amoy ng antiseptic
At ang pamilyar na amoy ng pawis ni Gabriel ay tila naging isang pambihirang pabango na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay naging kasing lalim ng karagatan. Ang init ng katawan ni Gabriel, ang marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib, at ang mahigpit na pagkakahawak ng kanilang mga kamay ay lumikha ng isang sandali ng kilig na hinaluan ng pait. Ito ang katahimikan bago ang pagsabog ng isang malakas na bulkan. Sa kabilang silid, narinig nila ang mahina at pantay na paghinga ni Roque na mahimbing nang natutulog. Ang bata ay ligtas na. Ngunit alam ni Frida na ang tunay na kalayaan ay makakamit lamang nila kung tuluyan nilang mapatatahimik ang halimaw na nagmula sa sarili niyang dugo. "Matulog ka na muna, Frida," bulong ni Gabriel habang hinahalikan ang kanyang noo. "Kailangan mo ng lakas para sa bukas." Pumikit si Frida, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang karirahan ng mga plano at panganib. Bago siya tuluyang dalawin ng antok, naalala niya ang huling sinabi ni Mang Buyet bago sila naghiwalay. May isang huling ebidensya pa silang kailangang makuha. Isang bagay na magpapatunay na ang sunog 3 taon na ang nakalilipas ay hindi aksidente, kundi isang sadyang pagpatay para sa insurance. Nasaan ang huling piraso ng papel na yon? At sino ang taong handang magtraidor kay Doña Amalia sa gitna ng programa bukas, habang ang gabi ay unti-unting lumalalim? Ang tunog ng hangin na humahampas sa bintana ay tila isang babala. Ang bukas ay hindi lamang isang parangal. Ito ay isang pagsusulit ng pananampalataya, pag-ibig at katarungan. Ang bawat segundo ng kanilang pagsasama sa gabing ito ay tila isang huling hininga bago ang paglubog sa ilalim ng tubig. Ngumiti ka, Frida. Isipin mo ang hininga ng anak mo bago ka maglabas ng kahit isang salitang hindi ayon sa script na ibinigay namin. Ang bulong na iyon ni Doña Amalia ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa tenga ni Frida habang sila ay naglalakad sa gitna ng pulang alpombra patungo sa entablado ng Philippine International Convention Center. Ang paligid ay puno ng mga kumukutitap na ilaw. Ang tunog ng mga palakpakan ay tila isang nakabibinging dagundong na humahampas sa kanyang pandinig. Nakasuot si Frida ng kanyang pinakamasining na full dress uniform. Ang bawat medalya sa kanyang dibdib ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang bawat hibla ng tela na tila naging mga kadenang bakal na sumasakal sa kanyang pagkatao. Sa unahang hanay, nakita niya si Don Roberto na kampanteng nakaupo, may hawak na baso ng champagne at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Sa tabi nito ay ang mga opisyal na binayaran ng Syndicate of Seven. Ang bawat ngiti nila ay tila isang insulto sa bawat patak ng dugo na dumanak sa navotas. Naramdaman ni Frida ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa loob ng kanyang puting guwantes. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla nang tawagin ang kanyang pangalan para sa Police of the Year Award. Ang buong auditorium ay tumayo. Ang tunog ng marcha ng mga pulis ay umalingaw-ngaw, isang maringal na musika na sa pandinig ni Frida ay tila isang marcha patungo sa kanyang sariling bitay. Humakbang siya paakyat sa podium. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa kahoy na sahig ay tila isang paalala ng bawat pagkakamaling nagawa niya sa ilalim ng anino ng kanyang ina. Inabot sa kanya ang plaque at ang gintong medalya. Sa pagkakataong yun, lumingon siya sa gilid ng kurtina. Doon, sa dilim, nakita niya si Gabriel na karga si Roque. Tumango si Gabriel, isang tahimik na senyales na ligtas na ang bata sa tulong ni Mang Boyet, na sa wakas ay pinili ang panig ng katotohanan. Ang kislap sa mga mata ni Gabriel ay tila naging isang sulo na nagbigay ng huling lakas kay Frida. Dahan-dahang lumapit si Frida sa mikropono. Ang katahimikan sa loob ng auditorium
ay naging kasing bigat ng isang bundok. Kinuha niya ang nakatuping papel ng talumpati na isinulat ng kanyang ina. Tinitigan ito ng ilang segundo. At pagkatapos, ay dahan-dahang pinunit ito sa harap ng lahat. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, nagdulot ng isang kolektibong singhap mula sa madla. Hindi ko babasahin ang mga kasinungalingang isinulat para sa akin. Simula ni Frida, ang kanyang boses ay naging matatag, malalim, at puno ng awtoridad na hindi nanggagaling sa kanyang ranggo, kundi sa kanyang pagkatao. Nakatayo ako rito bilang isang bayani sa inyong paningin. Ngunit sa harap ng Diyos at ng aking pamilya, ako ay isang makasalanan. Ang medalyang ito ay hindi simbolo ng aking dangal, kundi simbolo ng aking pananahimik sa gitna ng krimen. Nanigas si Doña Amalia sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng garbo ay biglang napalitan ng isang matinding takot at kahihiyan. Mabilis na kumumpas si Don Roberto sa kanyang mga tauhan, ngunit huli na ang lahat. Sa malaking screen sa likuran ni Frida, biglang lumitaw ang video ng pagsasabuatan ni Doña Amalia at Don Roberto, kasama ang audio recording ng pag-amin ng matanda sa pagpapahirap kay Gabriel at ang sadyang pagsunog sa bodega. Ang auditorium na dati ay puno ng paghanga ay biglang nabalot ng bulong-bulungan at matinding panghuhusga. Ang hiya o matinding kahihiyan ay tila isang itim na ulap na lumamon sa bawat hibla ng pagkatao ni Doña Amalia habang nakatutok sa kanya ang lahat ng kamera ng mga media outlet sa bansa. 3 taon akong naging bulag. Pagpapatuloy ni Frida habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Hinayaan kong ang lalaking pinakamamahal ko ay mabulok sa putikan para lamang mapanatili ang kinang ng unipormeng ito. Ngayon, tinatapos ko na ang dula. Dahan-dahang hinawakan ni Frida ang kanyang mga medalya at isa-isang tinanggal ang mga ito mula sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagbagsak ng bawat medalya sa sahig ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Pagkatapos, ay tinanggal niya ang kanyang rank insignia mula sa kanyang mga balikat. Isinusuko ko ang aking ranggo, isinusuko ko ang aking posisyon, at isinusuko ko ang aking sarili sa batas para sa mga pagkakamaling nagawa ko sa ngalan ng kapabayaan. Sabi ni Frida, ang kanyang boses ay garalgal na sa emosyon. Dahil ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa kapangyarihan, kundi sa pagtanggap ng parusa. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation na kanina palihim na tinawagan ni Frida. Nakita ng buong bansa kung paano posasan si Doña Amalia at Don Roberto sa gitna ng entablado. Ang matanda ay sumigaw, nagmura at nagpumiglas, ngunit ang kanyang marangyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Nang matapos ang lahat, bumaba si Frida sa entablado. Hindi na bilang isang koronel, kundi bilang isang babaeng nahanap ang kanyang kaluluwa. Lumapit siya kay Gabriel at Roque. Lumuhod siya sa harap ng asawa. Ang kanyang noo ay idinikit sa mga kamay ni Gabriel na puno ng kalyo. "Patawarin mo ako, Gabriel. Patawarin mo ako." Ang tanging hikbi ni Frida. Binuhat ni Gabriel si Frida patayo at mahigpit na niyakap. Sa gitna ng mga flash ng kamera at kaguluhan, ang kanilang pamilya ay muling nabuo sa gitna ng pagkawasak ng kanilang mga lumang buhay. Ngunit alam ni Frida, ang pagsuko niya ay simula pa lamang ng isa pang mahabang laban. Ano ang mangyayari kay Frida sa oras na pumasok na siya sa loob ng selda? At sapat na ba ang kanyang pag-amin para tuluyang mapatahimik ang mga galamay ni Don Roberto na nasa labas pa? Habang papalabas sila ng auditorium, naramdaman ni Frida ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang pamilyar na boses ang narinig niya, isang boses na hindi niya inaasahang maririnig sa gabing iyon. Ang bakal na rehas na ito ay hindi para sa isang reynang katulad ko. Pakawalan niyo ako rito, mga lapastangan. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakalaban niyo?
Ang matinis at puno ng pagngangalit na boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at masikip na holding cell ng presinto, tila isang sugatang hayop na pilit kumakawala sa bitag. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas, wala na ang kanyang maayos na buhok, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng garbo ay nabahiran na ng luhang humalo sa makapal niyang kosmetiko. Nakasuot siya ng isang simpleng kulay kahel na t-shirt. Ang tela nito ay tila isang malaking insulto sa kanyang balat na nasanay sa seda at satin. Sa labas ng rehas, nakatayo si Frida. Nakasuot na lamang siya ng simpleng puting t-shirt at pantalon. Wala na ang kanyang maringal na uniforme na tila naging pabigat sa kanyang kaluluwa sa loob ng mahabang panahon. Pinanood niya ang kanyang ina na naglulupasay sa sahig ng selda. Ang bawat sigaw nito ay tila isang sirang plaka na hindi na pinakikinggan ng sinuman. Ang hiya o matinding kahihiyan na kinatatakutan ni Doña Amalia ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Ang balita ng kanyang pag-aresto ay laman ng bawat pahayagan at bawat screen sa buong bansa. Nanay, tumigil na kayo. Wala na ang imperyong itinayo nyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Frida. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na tuluyang nagsasara sa kabaong ng ambisyon ng kanyang ina. Ikaw ang pumatay sa akin, Frida. Walang utang na loob. Inialay ko ang lahat para sa karera mo at ganito ang isusukli mo? Sigaw ni Doña Amalia habang mahigpit na humahawak sa mga bakal na rehas. Ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa pintura nito. Hindi niyo ito ginawa para sa akin, nanay. Ginawa niyo ito para sa sarili niyong kasakiman. Tugon ni Frida, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot sa halip na galit. Ginamit niyo ang pagmamahal ko bilang sandata at ginamit niyo ang katahimikan ni Gabriel bilang puhunan. Ngayon, kailangan nating pagbayaran ang lahat. Sa kabilang bahagi ng presinto, nakita ni Frida ang mga operatiba na naglalabas ng mga kahon ng ebidensya mula sa kanilang mansyon. Ang mga ari-arian na kinamkam ni Doña Amalia, ang mga bank accounts na ginamit sa paglilinis ng pera ng Syndicate of Seven, at ang mga dokumento ng sadyang pagsunog sa bodega. Lahat ay nasa kamay na ng batas. Ang pagbagsak ng imperyo ay hindi lamang legal, ito ay moral. Ang mga dating kaibigan ni Doña Amalia ay isa-isang tumalikod, natatakot na madamay sa malaking iskandalong ito. Lumingon si Frida at nakita si Gabriel na naghihintay sa labas ng opisina ng investigador. Katatapos lang nitong magbigay ng kanyang formal na salaysay bilang pangunahing saksi sa bauhan at pananakot. Hawak ni Gabriel ang kamay ni Roque, na ngayon ay may hawak na isang maliit na bag ng biskwit at tila unti-unti nang bumabalik ang sigla sa mga mata. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Frida ang isang matinding ginhawa na humalo sa pait ng kanyang sitwasyon. Bagamat nahaharap siya sa kasong administrative negligence at posibleng suspensyon o pagkatanggal sa serbisyo, ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na naglinis sa kanyang sugatang konsensya. Nanay Frida? Tawag ni Roque. Ang boses ng bata ay tila isang musika na bumuhay sa lupaypay na espiritu ni Frida. Lumapit si Frida at lumuhod para yakapin ang anak. Ang amoy ng bata, amoy ng gatas at kawalang malay ay tila isang pangako ng bagong simula. Ligtas na tayo, anak. Wala nang mananakit sa inyo ni tatay. Tumayo si Gabriel at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Frida. Ang init ng kanyang palad ay tila isang basbas ng kapatawaran. Tapos na ang gabi, Frida. Ngayon, haharapin natin ang umaga, kahit gaano pa kahirap ang pagsisimulang muli. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang opisyal ang lumapit kay Frida. Colonel, ay Ma'am Frida, may kailangan po kayong makita sa huling report mula sa Navotas. Inabot ng opisyal ang isang larawan ng labi ng nasunog na bodega. Doon, sa ilalim ng mga gumuhong pader,
ay may natagpo ang isang lihim na vault na hindi nasira ng apoy. Sa loob nito ay ang huling ebidensya na magpapatunay na ang sunog ay hindi lamang para sa insurance, kundi para itago ang isang mas malaking krimen na kinasasangkutan ng ilang matataas na tao sa gobyerno. Ang laban ni Frida ay hindi pa pala tapos. Ang pagbagsak ng imperyo ni Doña Amalia ay simula pa lamang ng pagguho ng isang mas malaking pader ng korupsyon. Handa ba si Frida na ituloy ang laban kahit wala na siyang uniforme at kapangyarihan? Habang papalabas sila ng presinto, ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Ang ingay ng mga reporter sa labas ay tila isang dagat na kailangang languyin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtatago si Frida. Hawak niya ang kamay ni Gabriel sa kaliwa at ang kamay ni Roque sa kanan. Sila ang kanyang tunay na ranggo. Sila ang kanyang tunay na dangal. Ang mga kamay na ito ay dating humahawak ng malamig na bakal at kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang magaspang na yakap ng hininga ng kahoy at ang init ng pagmamahal na hinding-hindi mabibili ng kahit anong medalya. Nakatayo si Frida sa gitna ng isang maliit na talyer sa tabing dagat, malayo sa mausok at maingay na kalsada ng nabutas. Dito, ang tanging musika ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang ritmo ng pagkayas ng katam sa ibabaw ng tabla. Wala na ang kanyang marangyang uniforme. Suot niya ang isang lumang t-shirt na may mantsa ng varnish at isang simpleng shorts. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at nakatali ng mahigpit ay ngayon ay hinahayaan niyang liparin ng hanging maalat. Dahan-dahang lumapit si Frida sa kanyang asawa. Pinanood niya si Gabriel habang maingat nitong binubuo ang isang maliit na silya para sa kanilang anak. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng pasensya. Tila ba sa bawat pagpukpok ng martilyo ay ibinabaon niya ang lahat ng pait ng nakaraan sa ilalim ng lupa. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay naghilom na, bagamat ang mga peklat sa kanyang likod ay mananatili ng habambuhay, mga markang hindi na kailanman magiging masakit, kundi magsisilbing paalala ng kanyang katapangan. Kulang pa ba ang pagkuskus mo, Frida? Kanina mo pa pinupunasan ang tablang yan? Biro ni Gabriel habang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo gamit ang braso. Lumingon siya kay Frida at ang isang matamis na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na wala ng bahid ng takot o kahihiyan. Tumawa ng mahina si Frida, isang tunog na matagal ding nawala sa kanyang mga labi. Gusto ko lang siguraduhin na makinis ito para kay Roque. Ayokong matusok ang anak natin ng kahit isang maliit na tinik. Ligtas na ang anak natin, Frida. Ligtas na tayong lahat, sabi ni Gabriel habang lumalapit at hinawakan ang mga kamay ng asawa. Ang pagdampi ng kanilang mga palad, ang magaspang na kalyo ni Gabriel na humahaplos sa balat ni Frida ay naghatid ng isang matinding kilig at kapayapaan na tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng talyer ay naging kasing lalim ng kanilang pagkakaunawaan. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat hininga nila ay sapat na para sabihing ang lahat ng hirap ay natapos na. Ang kaso laban kay Doña Amalia ay umuusad na sa korte at bagamat masakit, makitang nakakulong ang sariling ina. Alam ni Frida na yun lamang ang tanging paraan para makamit ng pamilya niya ang tunay na hustisya. Mula sa labas, narinig nila ang masayang tawa ni Roque. Ang bata ay naglalaro sa buhanginan kasama si Aling Tasing na piniling sumama sa kanila sa probinsya para maging bahagi ng kanilang bagong simula. Ang bawat takbo ni Roque, ang bawat pagbuo niya ng kastilyong buhangin ay tila isang panalangin na natupad. Wala na ang takot sa mga mata ng bata. Ang naroon ay ang kawalang malay na nararapat para sa kanyang edad. Lumapit si Frida sa bintana at tiningnan ang kanyang lumang uniforme na nakasabit sa loob ng isang glass case sa sulok ng silid. Hindi niya ito itinapon. Pinanatili niya ito roon,
hindi bilang simbolo ng kapangyarihan, kundi bilang isang habilin sa kanyang sarili. Isang paalala na ang tunay na paglilingkod ay hindi nagsisimula sa pagsusuot ng tsapa, kundi sa pagprotekta sa mga taong mahal mo nang walang hinihintay na kapalit. Frida, handa na ang hapunan. Nagluto si Aling Tasing ng paborito mong sinigang. Tawag ni Gabriel. Humarap si Frida sa kanyang asawa at anak, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kaganapan. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang tuyong lupa, ay ngayon ay unti-unti nang dinidilig ng pag-asa. Ngunit habang papalubog ang araw at nagkukulay kahelang langit, isang huling sulat ang iniabot ni Aling Tasing kay Frida. Galing ito sa loob ng kulungan, isang sulat mula kay Doña Amalia. Hindi pa binubuksan ni Frida ang sobre, ngunit nararamdaman niya ang bigat nito. Ito na kaya ang huling pagsisisi ng kanyang ina, o isa na namang pagtatangka na guluhin ang kanilang natagpuang katahimikan? Hanggang kailan kailangang dalahin ni Frida ang anino ng kanyang pinagmulan bago siya tuluyang maging malaya sa ilalim ng liwanag? Ang langit ay nagkukulay kahel at lila, isang maringal na pagtatapos sa isang mahabang araw na tila ipininta ng tadhana sa ibabaw ng asul na karagatan. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng alat at pag-asa, humahaplos sa mga dahon ng niyog na sumasayaw sa saliw ng mahinang bulong ng mga alon. Sa dalampasigan, ang mga bakas ng paa sa buhangin ay unti-unting binubura ng tubig. Tila ba sinasabi ng kalikasan na ang bawat masakit na nakaraan ay may hangganan din. Nakatayo si Frida sa harap ng kanilang maliit na bahay, hawak ang puting sobre na galing sa loob ng bilangguan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang huling hininga ng kahapon. Sa loob nito ay ang sulat kamay ni Doña Amalia. Hindi na ito ang matikas at mayabang na sulat ng isang reyna, kundi isang nanginginig na mga linya ng isang matandang nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng katahimikan. Frida, anak. Sa loob ng seldang ito, nalaman ko na ang tunay na bilanggo ay hindi ang taong nasa likod ng rehas, kundi ang taong nakakulong sa sarili niyang kasakiman. Akala ko ay binuo ko ang kinabukasan mo, ngunit winasak ko pala ang kaluluwa mo. Patawarin mo ako kung huli na ang lahat. Sabihin mo kay Gabriel, mali ako. Siya ang tunay na may dangal dahil kinaya niyang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Naramdaman ni Frida ang isang mainit na luha na pumatak sa papel. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pagpapalaya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na patawad na bumabalot sa kanyang puso. Ang galit na dati ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib ay unti-unting natutunaw. Nagiging isang malalim na pag-unawa. Frida, tara na! Lalamig na ang pagkain! Tawag ni Gabriel. Lumapit ang lalaki sa kanyang likuran at ipinatong ang mga kamay sa kanyang balikat. Ang init ng haplos ni Gabriel ay sapat na para sabihing tapos na ang gabi. Lumingon si Frida at ngumiti, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Gabriel, sumulat si nanay. Humihingi siya ng tawad. Tumango si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pag-asa at kapayapaan. Matagal ko na siyang pinatawad, Frida. Dahil kung hindi dahil sa mga pangyayaring iyon, hindi ko malalaman kung gaano mo ako kamahal sa kabila ng lahat. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon, magkakasama. Tiningnan nila si Roque na tumatakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang isang malaking kabibe na nahanap nito sa dalampasigan. Nanay, tatay, tingnan niyo ang ganda! Ang masayang sigaw ng bata. Binuhat ni Gabriel si Roque at hinalikan sa pisngi habang si Frida ay sumandal sa balikat ng asawa. Sa sandaling iyon, nahanap ni Frida ang sagot sa kanyang mga katanungan. Ang tunay na katarungan ay hindi nakukuha sa pagpapakulong lamang ng mga nagkasala, kundi sa paghilom ng mga pusong nasugatan.
Ang karangalan na dati ay hinanap niya sa kanyang uniforme ay nahanap niya sa simpleng buhay na ito. Isang buhay na puno ng katotohanan, katarungan, at wagas na pag-ibig. Ang lahat ng pait, ang lahat ng sakripisyo, at ang bawat luhang pumatak ay naging bahagi na lamang ng isang kwento na may masayang katapusan. Habang tuluyang lumulubog ang araw, ang pamilya ni Frida at Gabriel ay nanatiling nakatayo sa dalampasigan, handang harapin ang bagong umaga na puno ng liwanag. 6 na buwan ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang lumang aklat na dahan-dahang binubuklat ng panahon. Ang bawat sugat sa katawan at kaluluwa ni Feliza ay hindi na mga bukas na mahapdi, kundi mga peklat na lamang na nagpapaalala sa kanya ng kanyang katibayan. Sa isang tahimik na kanto sa labas ng maingay na lungsod, isang maliit na panaderya ang nakatayo. Ang pangalang Sana ay nakasulat sa isang simpleng kahoy na karatula. Ang amoy ng bagong luto na pandesal at mainit na kape ay humahalik sa bawat dumadaan, nagdadala ng isang uri ng kapayapaang matagal na hindi naramdaman ni Feliza. Nasa loob ng kusina si Feliza. Ang kanyang mga kamay ay puno ng harina habang maingat na minamasa ang dough. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa tabi niya, nakaupo sa isang silya si Nanay Saling. Ang matanda ay mukhang malakas na muli. Ang kanyang balat ay may kulay na, at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang kanyang anak. Hindi man sila nakatira sa isang palasyo, ang bawat sulok ng kanilang maliit na bahay ay puno ng halakhak at tunay na pagmamahal. Nabalik lamang ang diwa ni Feliza nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay sinundan ng mabilis na mga yabag ng maliliit na paa sa semento. Hindi na kailangang lumingon ni Feliza upang malaman kung sino ang mga ito. Ate Feliza! Ate Feliza! Ang masayang sigaw ni Tonton at Tita habang patakbong pumasok sa loob ng panaderya. Mabilis na pinunasan ni Feliza ang kanyang mga kamay at sinalubong ang dalawang bata ng isang mahigpit na yakap. Ang bango ng kanilang buhok, ang kanilang malulusog na pangangatawan, at ang sigla sa kanilang mga boses ay ang pinakamagandang gantimpala na natanggap ni Feliza sa kanyang buong buhay. Wala na ang anino ng lason, wala na ang takot sa kanilang mga alaala. Sila ay mga bata na muli, malaya, masaya at puno ng buhay. Kasunod nilang pumasok si RD. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling barong na puno ng pagpapanggap. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mukha ay mas relax at ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Hawak niya ang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas para kay Nanay Saling. Kumusta ka na, Feliza? Ang mahinang tanong ni RD. Ang kanyang boses ay wala na ang awtoridad ng isang amo, kundi ang lambot ng isang kaibigang nagpapasalamat. Maayos po, Sir RD. Masaya po kami rito. Ang nakangiting sagot ni Feliza. Napatingin si RD sa paligid ng maliit na panaderya. Naisip ko lang na sabihin sa'yo, tapos na ang lahat ng kaso. Si Sekar ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. At si Mama, pinili na niyang manirahan ng tahimik sa probinsya. Malayo sa mga mata ng mga taong kinatakutan niya ang panghuhusga. Ang mansyon, balak ko na itong ibenta. Masyadong maraming madidilim na alaala sa loob ng mga pader na yon. Tumango si Feliza. Minsan po, kailangan nating iwan ang mga lumang pader para makagawa ng bagong pundasyon. Dahan-dahan kinuha ni Tonton ang isang maliit na piraso ng tinapay na kakahango lang sa pugon. Ipinakita niya ito kay Feliza na may kasamang malawak na ngiti. Ate, balang araw, gusto ko rin pong maging katulad niyo. Gusto ko pong maging matapang at gumawa ng mga bagay na nakakapagpasaya sa tao. Ang mga salitang yon ng bata ay tila isang mainit na haplos sa puso ni Feliza. Doon niya napatunayan na
Ang kanyang mga sakripisyo ay hindi na sayang. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil sa karapat-dapat ang mga nagkasala, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Ang pamilya Wicaksono ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kanyang kwento, ngunit siya na ang may hawak ng panulat para sa susunod na mga kabanata ng kanyang buhay. Habang pinapanood ni Felisa ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kanyang tindahan, habang ang tunog ng tawanan ni na Tonton at Tita ay humahalo sa himig ng gabi, naramdaman niya ang isang ganap na kaganapan. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo o ng yaman. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng bagyo, ang mga taong nakikita ang iyong halaga sa kabila ng iyong kapayakan, at ang mga taong nagbibigay sa iyo ng lakas upang maging malaya. Ang kwento ng Ang Lihim sa Balik ng Maskara ay nagtatapos dito, hindi sa isang engranding kasal, kundi sa isang simpleng hapagkainan na puno ng katotohanan. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may isang umagang naghihintay. Dala ang amoy ng bagong luto na tinapay at ang tamis ng isang malayang pagsisimula. Ang mga yapak sa buhangin ni na Frida at Gabriel ay maaari ng burahin ng dagat, ngunit ang kapayapaan sa kanilang mga puso ay hinding-hindi na mawawala. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matyagang pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan hinubad ni Frida ang kanyang mga medalya at uniforme sa harap ng buong bansa, hindi ko mapigilang mapaluha at manginig. Ang bawat salita sa sandaling iyon ay tila nanggaling sa sarili kong puso. Dinaranas ang bigat ng kanyang pagsisisi at ang tamis ng kanyang paglaya. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na damdamin at mga lihim na sakripisyo ng mga kababaihan sa ating lipunan na patuloy na bumabangon mula sa abo ng pagkakamali upang mahanap ang tunay nilang halaga. Natutunan natin na ang tunay na dangal ay hindi katulad ng isang medalyang tanso na kumikinang lamang sa liwanag ngunit malamig at walang buhay. Sa halip, ang ating pagkatao ay parang isang piraso ng matibay na kahoy na nara, maaaring magaspang sa simula at puno ng mga ukit ng sakit, ngunit kapag dumaan sa matiyagang pagkatam at pagpapakinis ng pagsisisi, lumalabas ang tunay nitong ganda at tibay. Ang mga peklat sa likod ni Gabriel ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi mga marka ng isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang unos. Kayo, mga nanay at kapatid ko, kung kayo ang nasa posisyon ni Frida, kaya niyo rin bang isuko ang inyong karangalan sa mundo para lamang sa kaligtasan ng inyong pamilya? Napapaisip ako, habang pinapakinggan niyo ang boses ko, ano kaya ang kasalukuyan ninyong ginagawa? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong mga mahal sa buhay, naglalaba, o baka naman ay ninanamnam ang sandali ng pahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagkayod. Sana ay ibahagi niyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Gustong-gusto kong marinig ang inyong mga kwento dahil dito, palagi kayong may karamay na handang makinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong pusong mahawakan at mahilom. Naway manatili kayong matatag at lagi ninyong piliin ang kapayapaan ng inyong kalooban. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento, Ang Hubad na Dangal. Paghilom sa dalampasigan paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.